Yo, what's up guys and welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. At for today's video po ay magre-review tayo ng isang amplifier. So yung model po nito is yung HT21 2.1 amplifier. Meron po siyang 160 watts times 2 at meron siyang 220 watts para sa subwoofer. Na-order ko po ito sa Lazada. At yung shop na pinag-orderan ko po nito is yung DIY More Official Store. So mga legit item po yung mga nakatinda sa shop na to. At para naman po sa kanyang price, ang SRP po nito is nasa 2,000 something. Pero minsan naman po, bumababa siya lalo na kung naka-sale. As of now, yung chinek ko nasa 1,980 yung presyo niya. Pero kung a-applyan nyo siya ng voucher, pwede nyo siya makuha na mas mababa. After ko ma-unbox guys, ito yung kasama ng ating amplifier. So meron po siyang dalawang plate, upper and lower. So yung pinili ko nga pala guys is yung Woozy Audio kasi dalawa kasi itong version. Merong Seikei HT21 lang. So yung Woozy Audio, ang IC nito is yung TPA3116. Tapos yung Seikei HT21 TDA7498E. So magkaiba po siya. Tapos meron po siyang mga kasamang spacer tsaka yung screw. Meron ding Philip. At ito naman para sa DC connection niya, socket. Tapos yung kanyang mga knobs, 5 knobs. At ito na yung ating pinaka main amplifier or yung board niya. Okay guys, mag-focus muna tayo dito sa ating amplifier. So ulitin ko, ito ay 2.1 channel. So meaning meron po siyang subwoofer, right and left channel. So dito sa front niya, meron po siyang USB in. So pwede po tayo dito mag-play ng gamit ang flash drive. Tapos meron po siyang 5 potentiometer. Yung una po is yung para sa frequency ng subwoofer niya. So ito po ay naka-frequency ng 20 Hz up to 200 Hz. Tapos yung volume ng subwoofer. So naka-separate po siya, which is okay. Tapos treble and bass ng right and left channel. Tapos ito naman po yung kanyang main volume. At meron po siyang dial wheel. So dial wheel, ito po ay controls natin. Pwede po tayo mag-play and pause dito at mag-forward at backward ng track. Tapos ito naman pong butas na to is para sa light indicator niya para makita natin. So yun po yung power niya. Tapos yung TWS is yung true wireless stereo. Kasi ito pong HT21 na nabili ko ay yung upgraded na. So nasabi ko pong upgraded version na itong HT21 na na-receive ko dahil ito po ay pwede natin i-connect sa app ni Woozy Audio. So pwede po tayo mag-modify doon ng kanyang equalizer. So dito sa gitna ay meron po siyang malaking heatsink. At sa ilalim po nito nandun po yung dalawa nating IC. Tapos meron siyang maliit na pan dito na 12 volts at sa experience ko naman po sa pag-testing ko sa kanya is hindi naman po siya ganong kaingay. Tapos meron po siyang dalawang capacitor. Tapos dito naman po yung kanyang Bluetooth module. So proceed tayo dito sa likod. Mapapansin natin. So nandito po yung kanyang DC connection. So by the way, ito po ay powered ng 12 volts. Pwede rin po, pero medyo mababa po yon para sa kanya. Yung capacity talaga na pwede nating gamitin dito or yung power supply is 36 volt up to 10 ampere. So yun po ang
pinakamagandang power supply na gamitin dito para talaga makuha mo yung magandang tunog. Pero sa akin ay hindi ko na lang sasagadin kasi okay na ako sa 24 volts. So ito naman po yung terminal ng kanyang speaker. So tatlo po yan. Isa para sa subwoofer, tapos yung left and right. Tapos meron po siyang auxiliary in para sa mga old device or connect natin sa mga laptop na walang Bluetooth. So yun lang po, napakasimple pero quality. Okay guys, quick sound check lang muna tayo. So sinet up ko tong si Woozy Audio CK-HT21 sa aking power supply na 12 volts 10 amps. So below power po siya pero sound check lang naman to. Tapos yung gagamitin kong speaker is yung ADSES F450. So ito po ay vintage at open po yung kanyang speaker. So labas yung magnet niya sa likod. Ito po ay tetestingin natin sa mid-high. So meron po siyang 30 watts RMS up to 100 watts. So guys, ipa-power on ko na. Ito nga din pala na dito sa kanyang master volume yung kanyang switch on and off. So yun, meron po siyang blue light na indicator. So ito yung gamitin natin pang sound check, Pakbongbong by Jason Beats Remix. Credit sa iyo, idol. Malakas siya guys, kahit 12 volts pa lang yung gamit natin. Siguro lalo na kung 24 or 36 volts. Powered by Bulong Group. So remember, wala pa tong subwoofer. So lalo na siguro kung may subwoofer to, siguradong ang lakas din ng bass nito.
So guys, hanggang dito na lang muna siguro yung video ko. So update ko kayo pag meron na akong maganda-gandang power supply. Kasi meron akong in-order na LED power supply. So pwede naman po siya sa amplifier. So 24 volts siya. Tapos nasa 16 ampere na siya. So medyo mataas na siya compare sa ginagamit kong power supply ngayon na 12 volts 10 amps. And then in the future ay baka makakabitan ko na rin siya ng subwoofer para mas maganda yung tugtugan natin. And so far, satisfied ako dito. Talagang malakas, may pwersa. Lalo na kung talagang original Woozy Audio yung bibili nyo. So may presyo siya pero gano'n naman yung bibigay nila sa yung satisfaction sa amplifier na to.